Hello, Taurus. So, ito yung reading mo para sa kabuuan ng month ng December, no? Ano ba tong mga paparating sa iyo itong month ng December? So, Taurus, ito ay collective reading lang. Pwedeng tutugma sa'yo, pwedeng hindi. So, hindi lahat makaka-relate dito for sure. At gawin mo lamang itong gabay, itong mga card readings na ganito, just a disclaimer, hindi ito guaranteed na totoo or magkakatotoo. At kung mahilig ka naman, Taurus, sa mga ganitong klaseng readings at gusto mo maging updated sa aking mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na lang din yung aking FB, Instagram, TikTok. Send ka lang ng PM kung gusto mong mag-book or mag-inquire doon sa aking FB page. Take note, guys. Lahat ng may kinalaman sa personal readings, whether magtatanong kayo or magbubook, ine-entertain ko lang ay private messages. So, kapag nag-comment kayo, huwag kayong magtaka kung hindi ko kayo i-entertain. Kasi kung talagang interesado kayo, dumiretso kayo mag-PM. Okay? So, Taurus, bago natin simulan itong reading mo, handa mo yung pen and paper mo. Ibibigay ko yung lucky day, lucky numbers. Hindi ko na uulitin. Kung mabagal ka, pwede mong i-pause yung video, pwede mong i-rewind kung may nalagpasan ka. Okay? Taurus. Ang lucky day mo is Monday. Ang lucky numbers mo, 30, 21, 5, 39, 55, at saka 24. Mamark na natin. Okie-dokie, Taurus. Ano muna yung overall na energy mo etong December? Ano muna yung overall energy? Wow! Overall energy mo ay King of Pentacles. So, ikaw na ikaw to. Since ito ay Earth sign energy and ikaw ay Taurus. So, ibig sabihin lamang nito, ikaw ay stable in almost or all areas pagdating ng December mo. So, pwedeng kaperahan, secured, career, check, no? Pati sa mga ibang bagay, pwedeng sa relationships din. So, overall is stability, pagiging enough, pagiging stable ng mga bagay-bagay. Ang nafe-feel ko pa dyan is magmamaterialize yung mga goals mo. So, pwedeng ito ay mga achievements, pwedeng ito ay katuparan ng mga pinaplano mo, mga tina-target mo dyan, ayan yun. Ibig sabihin, merong output, no? Maraming output, may magagawa, may mga resulta. So, ano naman yung possible na magiging challenge mo ngayong December? Four of Swords. Okay. So, sa dami ng kabisihan mo dito, sa dami ng gusto mong ma-achieve, mga deadlines, target, pwedeng ikaw naman ay, ang challenge mo, halos wala ka ng pahinga. Possible din yung iba sa inyo na baka magkasakit kayo, ma-overwork, over-fatigue. Yan. So, take care. Take care of yourself na hindi ka masyadong maging, yung maabuso mo yung katawan mo, yung sarili mo dahil hindi ka na nagpapahinga halos dahil dito sa santambak na mga goals mo gusto mong ma-achieve or trabaho. Ayan. Possible na, walang masyadong relax time, wala masyadong time para petiks or makapagbakasyon ng matagal. Ayan. Okay, so yun lang naman. Pwedeng pagod na pagod. Kahit kailangan mo ng break or time out, pwedeng hindi mo magawa, no? So, ano naman yung
possible na magiging blessing mo naman? Ano ba yung posibleng magiging blessing mo ngayong December? Wow, Wheel of Fortune. Nangangamoy fortune. No? So, ang ibig sabihin lang nito, pwedeng ang blessings mo mababaliktad yung sitwasyon. No? Kung dati inaalat o kung nung mga nakaraang buwan, nakaraang weeks or nakaraang taon inaalat ka, pwedeng itong December, biglang magbago yung sitwasyon mo, pwedeng gumanda, umigi. Kumbaga, kung dati nandito ka sa baba ni Wheel of Fortune, pwedeng itong December, andun ka naman sa taas. Or, vice versa. No? Pwedeng kung sineswerte ka naman ng mga nakaraan, pwedeng iba naman sa inyo, malagay kayo dito sa ilalim. So, dalawa lang yan. No, positive or negative change, kasi ang Wheel of Fortune ay dalawang sides yan taas ibaba ng swerte, inaalat or siniswerte. So kung alin ka mapupunta doon. So pwedeng yung iba naman dito, pwedeng improvement talaga or magagandang changes ang paparating sa iyo. Yan. Basta ito ay may kinalaman sa pagpapalit ng position ng kinalalagyang sitwasyon or yung mga pagbabago. Pwede yan yung blessing mo. Okay, and since, blessing nga pala yung pinag-uusapan natin. So, ito, tama. Kung blessing mo ito, ibig sabihin nun, talagang iigi yung sitwasyon mo. Nandoon ka ngayon sa ibabaw. Kasi blessing nga pala itong pinag-uusapan natin. Ibig sabihin lang nito, magaganda yung changes na darating sa iyo ngayong December. Isa yun sa blessings, yung kung dati inaalat ka mas malalagay ka na sa magandang posisyon ngayon, kalagayan, no? Ano naman yung posibleng susunod para sa iyo? Mga susunod na pwedeng mangyari. Okay? Ace of Swords. Okay, maganda ito. So, ang next na pwedeng mangyari sa iyo is you will find a solution dito sa problema mo. Makakahanap ka ng solution, maaayos. Okay? So, ang Ace of Swords is also about decision. So, pwedeng yung kahihinatnan ng decision mo ay magiging maganda. Pwedeng ito ay indication din ng makakakuha ka ng answer na kailangan mo. So, kung may naghihintay ka ng kasagutan about something, ng clarity, yung makukuha mo yun. No? And also, diba, yung Ace of Swords is about truth. So, yan, pwedeng pwedeng the truth will set you free card ito Kasi, diba, kung ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon and then malalaman mo yung totoo, at least yun yung makakapagpalaya sa iyo. Okay? Pero more on, nafe-feel ko dito kung kahit dumaan ka sa isang mahirap na sitwasyon, masusolve mo yung problema na yan or yung sitwasyon na yan. Okay? Magkakaroon ng successful outcome. Yun yung next, no? So, yun yung next na mangyayari. So, ano yung pinaka pwedeng puntahan ng lahat ng ito? Yung pinaka-outcome mo. You have the King of Wands. Wow! Ang nakikita ko dito, through hard work. Kasi nga dito, grabe, parang siguro ng mga nakaraan, baka talagang workaholic ka lang. Nakikita ko na malalagay ka sa isang magandang position dito. Ayan, with the King of Wands. Ayan, very proud ka. Diba? Pwedeng ito ay promotion. Or, increase pagdating sa sweldo mo. Basta, you will reach a successful, successful outcome. Yun yung next, And then, dito yung pinaka-outcome mo is parang prente ka na lang dito. Diba? Kung dito parang halos wala ka ng time magpahinga. Sa tingin ko, itong mga goals mo, yung sinasabi ko sa overall energy mo, ma-achieve mo lahat yan by December. Kasi talaga namang deserve mo yan. Pinaghirapan mo at talagang ipinilit mong
pinilit mo na ma-reach mo itong mga target mo. Although yun nga, ang kapalit nun is wala ka masyadong pahinga. Pero ito, nakikita ko, I see you in a very good position. Ikaw ay happy, satisfied sa kung ano itong mga achievement na ma-accomplish mo. No? Itong mga target na makukumpleto mo itong December. That will be the outcome. So, meron ding energy ng fire sign pala. Ayan. Kung meron man, baka may makadil ka na Aries, Leo, Sagittarius. Tignan naman natin, tipak-tipak kada week, anong meron or posibleng paparating sa iyo. So, first week, you have love, deep affection, and caring. Pwedeng romantic. Pwedeng hindi. No, ito lang ay pwedeng indication na may mag-e-express ng nararamdaman niya sa'yo or mafe-feel mo kahit pa paano you are loved. Romantic man ito or hindi, family or friendship man yan. Basta ikaw, you will feel special. Someone will make you feel special. Itong first week ng December. Ayan, by showing you or proving to you na itong person na ito ay talagang pinahalagahan ka niya, mahal ka niya, okay? Inaalagaan ka, okay? So, pagdating naman ng second week, may celebration. O, baka ito na yung mga Christmas party, binyag, kasal. Kahit na walang okasyon, basta merong parang dito, yung mga happy gathering na kung saan ikaw ay nag-e-enjoy, masaya. Pero meron ding celebration, malay mo yung promotion yung sinasabi ko, diba? O, bawa, tumaas na yung sweldo mo. O, pwedeng yan yun. Third week naman, wow, nangangamoy romance ang third week mo. So, mga parang napaka-special na na to, na kaganapan pagdating sa sa jowa, sa asawa, basta sa person mo. Nangangamoy romance. So, yung mga single dito, posible. Posibleng maging romantic itong third week ninyo. Magka-jowa man kayo dyan, may ma-encounter kayong person, basta nangangamoy romance ang third week ninyo. Pagdating naman sa last week, fourth week ng December ninyo, ayun lang, pwedeng may mga bagay dito, hindi nyo ine-expect, no? So, pwedeng may mga problema, challenges, o kung ano man ito paparating na medyo alanganin no? Alanganin itong mga pangyayari na to. So, mas makakatulong kung ngayon pa lang nagpi-prepare na kayo o magpaplano na kayo pagdating dito. Bago dumating yung fourth week, sa tingin ko, na kayo, mag-prepare. Okay? At para naman sa closing message or advice para sa inyo, itong December Taurus. Okay. Vast vistas, isa lang kukunin ko ha. Ito yung nauna. Expand your horizons. Wow, expansion indeed. Maliwanag naman yan. Ito, yung nagsasabi, ito, at saka ito. Ito, yung pagbabago, yung change for the better ni Wheel of Fortune sa iyo. So, pwede nga siswertihin ka Mababaliktad yung sitwasyon. Kung pangit yung sitwasyon mo dati, pwedeng siswertihin ka. So, ayan, expansion ito, whether business man ang pinag-uusapan dito or career. Ibig sabihin, ito ay mas malawak na opportunity para sa iyo. May potential ng growth, ng improvement, ng kabuhayan mo, ng career mo or relationships mo. Maraming possible na opportunities. Magagandang opportunity para sa iyo, Taurus. So, it's time to expand. So, kung gusto mo mag-level up, ito na yon signal. Ito na yung sinasabi. Okay? Taurus, sana nagustuhan mo to. At if you did, don't forget to like and share. Take care and God bless.